Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinapagsalo mo sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang, mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kaniya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanilang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at siya'y nagdalita. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na habag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na siya sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid. Tugon ng alila, Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at pinaamos siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
at sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live sa kanilang tahanan, sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya at sa ibang dako na bansa, magandang umaga. At sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal, happy anniversary po. At sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po. At most especially, binabati ko yung tumulong sa akin nung ako'y nasa theology, isang pamilya, si Mama Sonia, happy birthday po. Mga kapatid, makikita ho natin sa ating mabuting balita ang kwento ng alibugahang anak. Pero kung titingnan lang natin yung kwento noong alibugahang anak, medyo one-sided ho tayo. Pero mga kapatid, hindi lang po yan ang kwento na pinapatungkol sa atin. Ang kwentong ito na Jesus ay kwento ng dalawang magkapatid na kapwa na wala sa piling ng kanilang ama. Kwento ng magkapatid na hindi mahal ang kanilang ama, kundi gusto lamang makuha ang kanilang mamanahin. Nawala ang bunso dahil sa kinuha ng maaga ang kanyang mana at namuhay ng walang gabay sa kanyang ama. Ang panganay din ay nawala dahil ayaw nang pumasok sa tahanan matapos niyang malaman na nagbalik ang kanyang kapatid at ngayon ay maaring muling makihati sa kanyang mamanahin. Kwento ng parehas na nawalang anak. Kwento ng isang maawaing ama. Mga kapatid, dalawang mahalagang aral ang ipinapakita ng atin hong talinhaga ngayong araw na ito na pwede rin nating may apply sa ating buhay. Pwede rin nating pagnilayan kung paano ba tayo naglilingkod sa Ama. Kung paano ba tayo, mismo tayo, ay dumudulog sa Ama. Una, upang makabalik tayo sa tahanan ng Diyos mula sa ating pagkaligaw, kinakailangan ang paglabas ng ating Ama upang tayo ay salubungin at paamuhin. Mga kapatid, noong dumating ang bunso, lumabas ang ama upang salubungin siya. Noong ayaw pumasok ng nakakatanda dahil sa galit, dahil sa tingin niya ay walang lugar ang mga katulad ng kapatid niya, lumabas ang ama para siya ay himukin na pumasok. We need the Father to come out to us. We all need God's grace to come to us first. We need Him to seek us, or we will never find Him. Ang Diyos na punong-puno ng awa ay hindi lang lumalabas para sa mga tao upang salubungin niya dahil nagbabalik sila mula sa makasalanang pamumuhay. Mga kapatid, lumalabas din ang Panginoon upang suyuin sa mas malalim na salita upang magmakaawa sa taong katulad ng pag-iisip at pagkilos ng panganay niyang anak. The story that we have heard is not only about the sins of both sons. It is also about the merciful and loving Father we have as our God. Ang istoryang ito ay hindi lang sa kasalanan ng dalawang magkapatid na anak. Ang istorya ding ito ay kung paanong kinakaawaan tayo ng Diyos kahit tayo'y paulit-ulit na nagkasala. Tayo'y kinahahabagan niya, tayo'y sinusuyo niya upang magbalik sa Kanya. Pangalawa, upang magbalik tayo o makapasok tayo sa tahanan ng Ama, pinapakita ng mabuting balita na kailangan nating pagsisihan. Hindi lang ang ating mga maling ginawa, katulad ng bunsong anak, kundi pati na rin ang mali nating paggamit ng pagiging matuwid, katulad ng ipinakita sa atin ng panganay. Mga kapatid, kinakailangan natin siyasating mabuti ang ating mga kalooban. Baka ang mga naisin natin sa paggawa
ng masama ay katulad din ng layunin natin sa pagpapakita natin ng kabutihan. Baka walang pagkaiba ang ating paggawa ng masama o ang ating paggawa ng mabuti ay meron ding lihim na masama. Tingnan din natin kung paanong ang bunsong anak ay umalis, nilustay ang kayamanan. Pero yung panganay na anak, gumawa ng mabuti, pero meron din palang lihim na masama. We must recognize the reasons for our righteous deeds. Baka the same reason lang for our wrongdoings. Ang narinig nating talinhaga ay istorya ng dalawang magkapatid na naligaw. Isa dahil napasama dahil sa kayamanan at ang isa naman dahil sa pagpapakabuti o pagsunod sa magulang upang makuha lang ang kayamanan ng kanyang ama. Magkaiba ng kinahantungan o kasamaan. Ipinapakita ng mabuting balita na kinakailangan nating pagsisihan at hingi ng kapatawaran ang mga kasalanan natin na itinatago o kinukubli natin sa ating kabutihan. Yun bang sinasabi nating pakitang tao in a sense? Gumagawa ng mabuti dahil mayroong gustong makuha. Gumagawa ng mabuti dahil mayroong lihim na binabalak. Gumagawa ng mabuti dahil may gustong kapalit. Yun ho ang ating tingnan din sa ating buhay. Hindi lamang yung isang anak, kundi pati na rin yung nangyari sa panganay na anak. Ang kausap ni Jesus sa mabuting balita ay hindi makasalanan na nakikisalo sa kanya sa lamesa. Nariyan ang mga Pariseo at mga Eskriba na ginagamit ang katuwiran ng Diyos sa mali nilang mga layunin. Kita ho natin kung paano itong mga Eskriba at Pariseo, sila din matatalino, gumagawa ayon sa utos at sa batas. Pero ano ang layunin? Ang layunin ay para mapasama ang iba. Tanungin din natin, mga kapatid, ang ating mga sarili. Tingnan natin kung tayo rin ay katulad ba ng bunsong anak na lumustay ng ari-arian ng kanyang ama o baka naman katulad din tayo ng panganay. May lihim, gumagawa ng mabuti pero may lihim na binabalak. Gumagawa ng mabuti pero ang gusto'y may kapalit. Mga kapatid, sa araw na ito, dapat nating makita na sa ating buhay, minsan hindi lang tayo katulad ng bunsong anak na mali ang ginawa at ipinakita. Marahil may mga pagkakataon din sa ating buhay na sinunod natin ng mabuti, ang mabuti para sa maling kadahilanan. Ngunit ganun pa man, ang ating Panginoon ay laging handa upang tayo ay salubungin o kaya ay paamuhin. Ang kinakailangan lang sa atin mga kapatid, na maunawaan natin, na ma-realize natin na tayo bilang tao, nagkasala at nagkamali. At ating gagawin na tayo'y bumalik sa Kanya. Sapagkat ang Ama, laging bukas ang Kanyang mga kamay upang tayo ay tanggapin sa Kanyang piling. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang ng banal na misang ito, siyasatin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin, tayo ba ay katulad ng bunsong anak o katulad tayo ng panganay na anak? Tayo mismo ang tumugon. Pagkatapos nating maisip, ipagdasal natin at magbalik tayo sa Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob.
ang nagagawa ng pag-ibig at habag sa ating mundo. Pinakikilos tayo nito upang agad na lumapit sa Ama sa panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa paggabay ng Santo Papa at ng mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa ating. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa amin, iyong inuukol, upang pagtitimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni Poong San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Si San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama nating idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itunuro sa atin ng Panginoon.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayag ang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.